Hello, kamatuklas! Welcome back sa isa na namang pagtuklas ng aralin sa mathematics. Mayroon tayong dalawang figures na nakikita kayo na magiging bahagi ng ating presentation, which is all about illustrating a relation and a function. This time, we will concentrate with the methods in describing function by mapping diagram and table of values. To work on with this lesson, alamin muna natin kung alin ang ating mga objectives. So, ang una ay illustrates a relation and a function. The second one is to verify if a given relation is a function or not given a diagram. Simulan na natin. To work on with the lesson, recall that a relation is a set of ordered pairs, like this example. So, this is an example of ordered pairs. So, sa ordered pairs na yan yung gagamitin natin para makakreate tayo ng table of values. So, there are two ways for you to work on with table of values. Pwedeng gamit ang horizontal way tulad nito. So, ibig sabihin, sa part na to, dito natin ilalagay yung mga value ng x. At dito naman yung mga value ng y. Remember that the value of x are the domains. So, ito yon. Ito, at ito. So, yun ang ilalagay natin dito. Negative 1, negative 2, negative 3, and negative 4. At ang range naman natin ay ang value ng y o yung second coordinate. Ito yon, 1, 2, 3, and 4. So, yun yung ilalagay natin dito. So, that's how are we going to describe a function and a relation given the table of values. So, syempre, yan ay function kasi na-discuss na natin ito before na function kasi magkakaiba siya ng domain. So, that's vertically. So, pwede rin nating isulat ng horizontal. So, dito sa part na to, dito naman natin ilalagay ang x at dito ilalagay ang value ng y. Same with this. So, itong mga naririto ang ilalagay natin doon. So, lagay natin isa-isa. We have negative 1. We have 1 as the value ng y. So, we have this. So, value ng x ay negative 2. So, value ng y ay 2. Value ng x ay negative 3. Value ng y ay 3. Same with negative 4 here and 4 here. Okay? So that's how we illustrated a relation and a function using the table of values. On the other hand, pwede rin naman natin siyang isulat o i-represent gamit ang mapping diagram. So, paano ba i-represent gamit ang mapping diagram? Siyempre, dito pa rin manggagaling ang ating information. Pwedeng sa table of values o pwede rin naman dito sa set of ordered pairs. So, gagamit tayo ng dalawang oval. Pwede rin namang rectangle. So, depende na sa inyo kung paano nyo i-represent. In this case, gagamitin ko ang dalawang oval. Ang unang oval ay value ng x at value ng y, ang second oval. So, tingnan natin mabuti. Yung mga x na to, ilalagay natin dito. At yung mga y, ilalagay natin dito. So, ilagay natin yung negative 1. So, kapag negative 1 ng x, ang y ay 1. So, in other words, kapag ang input ay negative 1, ang output naman ay 1. So, input naman natin ng negative 2. Output naman natin ay 2. Negative 3. So, ang output ay 3. Negative 4 and 4. So, ganun kung paano illustrate gamit ang mapping diagram. At dahil pinag-uusapan na natin ang mapping diagram, there are types of relation. So, gamit ang mapping diagram.
So ito yung una, ito na yung kanina na na-present natin, halos sawig na to dun sa presentation kanina. So we have this. So ayan. So ito ay tinatawag na one-to-one relation. So bakit one-to-one relation? So alisin muna natin yung ating arrow. Ayan. So dahil wala na ang arrow, kung mapapansin nyo, isang input, isang output, o isang value ng x, isang value ng y. So, same with that. So, input ay 2, output ay 4. Input ay 3, output ay 6. Input ay 4, output ay 8. Or, value ng x ay 4 at ang value ng y ay 8. So, isang value ng x, isa ring value ng y lamang yung makikita sa ating mapping diagram. Kaya tinawag na one-to-one relation. On the other hand, pwede rin naman ganito yung illustration. So, ang tawag naman dyan, one-to-many relation. So, tingnan natin kung bakit tinawag na one-to-many relation. Alisin muna natin ang arrow. Yan. So, tingnan natin, yung input na 2, may output na negative 1. Pero yung input na 2, may output din na negative 2. Same as input na 2, may output pa rin negative 3. Next, yung input na 4, may negative 4 na output, or yung 4, may negative 5 na output, at yung 4, may negative 6 na output. Same way, yung x na equal sa 2, may y na negative 1, negative 2, at negative 3. Yung x na 4, may y value na negative 4, negative 5, at negative 6. Kaya tinawag na one-to-many. One input, may many output. Same with this, one input, many output. Kaya one-to-many relation. At may isa pa. Ito naman yung illustration ng last. Ang tawag naman dyan, many-to-one relation. So, out muna natin ang arrow. So, tingnan natin. So, kung mapapansin natin, 1x, 1 output. Pero may isa pang x, same output. So, may isa pang x, same pa rin yung output. Isa pa rin x, same output pa rin. Or x or y. Input or output. So, yan ang tinatawag na many. Many input or many value of x. Isang value ng y o isa lamang ang output. So, yan yung types of relation. So, alamin naman natin kung ang types of relation na yan ay function or not, or function or just a mere relation. Unahin na natin yung unang example. So, para mas madali nating malaman kung siya ay function or mere relation, isulat natin siya as ordered pairs. So, set of ordered pairs. So, we have this. So, ito yon. 1, 2, then 2, 4, then 3, 6, and 4, 8. So, sabi natin dun sa previous discussion, so ang titignan ay domain which is 1, 2, 3, and 4. Magkakaiba, kaya siya ay function. So, ang one-to-one relation ay function. So, tandaan, kapag one-to-one relation, siya ay function. So, kaya pwede natin tignan din yung arrow kung isa lang yung nagiging output. So, ibig sabihin siya ay function. So, tignan naman natin yung isa pa. How about this one-to-many relation? So, sulat uli natin na ordered pair. So, ang ordered pair natin ay 2, negative 1, 2, negative 2, 2, negative 3, 4, negative 4, then 4, negative 5, and 4, negative 6. So, check natin ang domain. 2, 2, 2. Then, 4, 4, and 4. So, mapapansin natin may magkakaparehas na domain which is 2, tsaka yung isa naman ay 4. So, hindi siya function kasi may magkaparehas na domain. So, yan ay mere relation or not function. So,
one-to-many relation is a mere relation. Kaya pag nakita natin na ang diagram ay one-to-many, immediately, iisipin na natin na yan ay mere relation. Let's have the next one. How about many-to-one relation? So, check natin. Gamitin uli natin ito. 1, 5, 2, 5, 3, 5, and 4, 5. So, ano-ano ang mga domain? 1, 2, 3, 4. So, magkakaiba uli ng domain. So, yan ngayon ay function. Therefore, many-to-one relation is a function. So, I hope nagkaroon na tayo ng idea kung ano sa diagram ang function at mere relation. Tignan natin kung nagets nyo ang ating discussion. Try this. I will be giving you 10 seconds to answer this. So, yan ang ating diagram. Okay, the time start now. Time is up. Ano ang inyong sagot? If your answer is function, you are correct. So this is an example of one-to-one relation. At sabi natin kanina, ang one-to-one ay function. Let's have another one. How about this diagram? Time is up. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay mere relation, you are correct. So let's have the next one for 10 seconds. Yan ang diagram. Time is up. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay mere relation, you are correct. Just wanted to emphasize, in this case, b, negative 2 and b, negative 4 may magkaparehas na domain. So, ibig sabihin, hindi siya function. Kaya siya ay mere relation. That's all, Kamato class. God bless us.